Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwian sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mapuspos palagi ng Espiritu Santo. It was in the 1980s po nung ako po ay napuspos ng Holy Spirit. Ako po'y umattend sa isang evangelistic meeting. At doon po nakita ko maraming tao po ang na-save, na born again, maraming taong gumaling, at higit sa lahat nakakita po ko ng maraming tao na napuspos ng Holy Spirit. Kaya ang panalangin ko po noon, Lord, puspusin mo po ng Holy Spirit. At tinugon po ng Panginoon yung panalangin kong yon. Punong-puno po ng kagalakan yung aking puso after that meeting, at sa hindi maipaliwanag na dahilan para bagang meron kagad boldness sa aking puso na mag-share ng gospel. Yung pong natatandaan kong unang-unang palatandaan, na naranasan ko. Ako po ay hindi nahihiyang mangaral ng mabuting balita, Lagi po ako nagdadala ng gospel tracts at inaabot ko po ito sa mga tao na mimit ko po sa kalsada, sa mga parks, sa jeep, sa bus, at nag-share po ako ng good news. So yun po ang kauna-unahang palatandaan na nakita ko po sa aking buhay. Naging bold po ako sa pag-share ng gospel. Pangalawa po, hindi ko maipaliwanag yung kagalakan sa aking puso. At kapag nakakarinig po ako ng Christian music, yung pong mga Bible verses, para bagang naluluha ako na hindi ko maintindihan, At gustong-gusto ko pong magbasa ng mga Christian books, At ayoko na rin ng mga bagay sa sanlibutan, nawala yung hilig ko sa mga worldly things, sa mga nightlife, barkada, At unti-unti po ay dumadalo na po ako doon sa mga Bible studies. Hinahanap-hanap ko na po yung mga prayer meetings, at lagi na po akong present sa gawain ng Panginoon. Nagkaroon agad ako ng ministry kasi marunong po ako maggitara eh. Kaya tumutugtog po ako sa mga Bible studies. So, hindi ko po maipaliwanag yung kagalakan noon, yung kapayapaan noon, yung tinatawag na unspeakable joy na taglay-taglay ko noon. Mga panahon na yun na hanggang ngayon, natutuwa ako sa Panginoon. Paulit-ulit niya akong nire-refresh nung ganoong experience. Ngayon, alam ko po marami sa atin nakaranas po ng ganitong karanasan. Pero somehow, along the way, marami sa atin ang nanlalamig sa ating pananampalataya. So, ang tanong natin, bakit kaya ganoon? Kaya dito po sa verse na ito, pinaalalahanan tayo ni Saint Paul, dapat daw po lagi tayong puspos ng Espiritu. May mga dahilan po kasi kung bakit nagigrieve natin ang Holy Spirit. Basahin po muna natin yung Ephesians chapter 4, verse 30. Sabi rito, at huwag na ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. So, paano natin nagigrieve ang Holy Spirit? Unang-una po dyan yung kapabayaan natin sa ating spiritual life. Kapag pinabayaan po natin yung ating sarili na hindi na nagbabasa ng Biblia, hindi umaattend ng gawain, hindi na nagpe-pray, unti-unti po nanlalamig tayo. Yung pong tinatawag na pagiging abala sa mga cares of this world. Yung marami kang iniisip na problema, mga pangangailangan mo, yan po. Nakakadagdag po yan sa panlalamig sa Panginoon. Yung worldliness, yung nahahawa ka muli sa mga kaibigan mong makasanlibutan at ginagaya mo yung kanilang paraan ng pamumuhay. Yan din ay palatandaan na ikaw ay nagigrieve mo ang Holy Spirit. At marami pa, katulad po ng mga persecution, yung iba, pagka sila ay inuusig na o pinipersecute na sa kanilang pananampalataya, nawawalan sila ng gana, nanlalamig sila sa kanilang pananampalataya. At ito yung pinakamatindi, yung kadalasan magkakaroon ka ng kagalit, katampuhan, minsan isang Christian din, o di kaya naman isang kaibigan na malapit sa iyo, kamag-anak. At kapag ikaw ay nag-develop ng bitterness sa iyong puso, tampo, galit, diyan nagigrieve mo ang Holy
Spirit. Yung ating din pong mga pananalita, no? Yung hindi tayo nag-iingat sa mga sinasabi natin, at kadalasan po yung mga binabanggit natin mga pananalita ay hindi maayos, nakasasakit sa ating kapwa, at hindi po tayo namumuhay ng may pag-ibig. Yan din po ay nakakagrieve sa Holy Spirit. So, yan po mga dahilan kung bakit nagigrieve natin ang Holy Spirit. Kaya maraming Kristiyano ngayon nagtataka sila, bakit ako nanlamig, Pastor? Dati ang init-init ko sa Panginoon. Ngayon, paano natin yan maa-address? Unang-una po, stay in the Word of God. Lagi kayong manatili sa salita ng Diyos. Huwag nating pababayaan na tayo po ay malalayo sa salita ng Diyos. Lagi tayong magdi-devotion. At higit sa lahat, lagi tayong mananalangin. Alam niyo po, kahit maiksing panahon lang, ang ginugugol niyo po dyan everyday, basta constantly gagawin po ninyo, ay mananatili po kayong puspos ng Espiritu Santo. Lagi kayong dadalo sa mga gawain ng Panginoon. Hangga't maaari, huwag po kayong absent. Sa mga Bible studies, prayer meeting, gawan niyo po ng paraan. At sa Sunday service. At higit sa lahat, minsan may mga ipapadala talaga si Satanas na mga tao na iinisin ka, gagalitin ka, aawayin ka. Kapatid, huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Huwag kang magtatampo, agad-agad magpatawad ka. Hingin mo sa Holy Spirit na punuin niya ng pag-ibig ang iyong puso. Walk in love. So napakahalaga nitong mga katotohanan ito, kapatid. Kaya lagi kang manatiling puspos ng Espiritu ng Diyos. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.